kapamilya, July 16, 2013, bangon-bangon na aron dungan tang sugato ng adlong Martes, sugusa ka, maayong buntag, Mindanao! It's a sunshiny Tuesday mga kapamilya. Busa sama sa kanindot sa atong weather this morning, dapat nga ni Sab Kagwapo ang dagan sa inyong adlaw karon Tuesday. Tama, magpasalamat kita kay kita din sa Davao Region na kasinati og nindot nga panahon kumpara sa ubang dapit sa Pilipinas kinakasinati og pagulan-ulan tungod sa pagsulod sa lain na sa pagdaot sa panahon. Tama ka diya, Francis, no? Ang low pressure area nga mi-develop kagahapon, hingpit na kining nahimong bagyo o gitawag kining bagyong isang nga naa diha karon sa 300 kilometers east of Infanta, Quezon. So nanay mga storm signal nga gi-raise diha sa Luzon and Visayas area. Busa kinahanglan gid na mag-ingat ka no hilabi na kayo na medyo unpredictable ang dagan sa ato ang weather. Pero sugdanta ang atong adlaw karong Tuesday og usa ka good news kay ni Bida ang usa ka estudyante gikan sa University of the Philippines Diliman sa miaging Kaspersky Academy Finals last week sa London, England. Okay, though wala siya nakuha sa top 3, pero mibilib ganiya ang panel sa mga cybersecurity experts kung asa gihatagan ang mga finalist og 2-minute speech kung asa kinahanglan nilang makonvince ang panel nga mag-invest sa ilang proposal. Sumala pa sa Kaspersky Lab nga si Van Dominic Baguio ang overall winner sa maong task. Ang iyang proposal mo ang on-the-fly encryption na naghatag og easy access sa tanang files sa cellphone o nanaday Kaspersky sa mobile. Correct. Siyempre, kining Kaspersky is antivirus. Siyempre, ang mga IT nato nga mga Pinoy, siyempre, kabalusad mo develop og mga software sama sa mga antivirus. At least, diba, level up na, no? Naki-level na ang mga Pinoy pag-abot sa mga computer programming. Pero mga kapamilya, kini ka mong gaon, sabay mong favorite na vegetable, friends? Broccoli? Well, broccoli, ikaw na. Tapos ako, French fries. Patatas, French fries. Pero kini, although ako nagapili ko kung sa akong ginakaon nga gulay, pero kani gilamian gid kay ko kay nigluto mi og squash o kalabasa nga usa ka casserole kung unsa ni kalamig unsan paghimo nini sayra natin sa atong morning kusina. Welcome sa Morning Kusina. Medyo hanap-hanap na ba ang inyong pananaw or kung gusto gyud ninyo nga ma-retain ang inyong 2020 vision na perfect kayo ang atong recipe this morning kay kalabasa base kini. And syempre para tudluan ta sa lamian na sad nato nga menu this morning kauban nato si Chef Ken gikan sa AMA Computer College. Good morning. Good morning rin po, ma'am. Ayan, Chef Ken, kaganina na-mention nako na pampalinaw sa mga mata. Ayan, nganong pampalinaw sa mata ang atong recipe this morning? Because po, ang main ingredient po is the vegetable kalabasa. Kalabasa, na rich in vitamin? And vitamin A. Tama, ayan. So, sa ba ang pangalan sa atong recipe, Chef Ken? Ang recipe natin for today is called cheesy kalabasa casserole. Ayan, cheesy kalabasa casserole. Ayan na ang mga ingredients, mga kapamilya. Sugdan na nato ang paghimo nato sa itong cheesy kalabasa casserole. So, Chef Ken, unsa ang first nato nga step na himuon? Ang first natin na step na is to put the vegetable oil and the butter sa ating pan. So, next step is? And the next step is ang ating white onions. Okay, igisa lang nato. Yes, we're gonna saute it na. So, pag medyo transparent na ang ato ang onion, ibutang na nato ang ato ang kalabasa. So, mga pamilya, pag makita nato na medyo humok na ang atong kalabasa, pwede nato ning hauno na. Yes, ma'am. Ipa-transfer po natin siya sa isang mixing bowl. Okay, so pag na-transfer na nato siya, Chef, ang atong himuna karon is mag-mix na sa ubang mga ingredients. Yes, ma'am. So, ang first nato na i-mix, Chef, Ang is first po natin na i-mix, ma'am, is ang different kinds of cheese. So, we have two. It is the Parmesan and the cheddar cheese. Okay. Natin sila.
So ma'am, after the cheese, ano po yung next natin na ilagay? Cream. Any type of cream will do, ma'am. Okay, so all-purpose cream pwede. Yes. Okay. And then for seasoning, we'll just add a little bit of salt. And pepper. So next, i-transfer na nato ang atong mixture sa atong baking pan. Butangan sa nato siya og Lagyan po natin muna siya ng butter. para dili magdikit. Yes. Next, i-evenly spread lang nato ang atoang mixture. So pag na-spread na nato siya evenly, butangan na nato siya on top o Crushed biscuits po. Any kind of biscuits, basta po hindi po siya masyadong strong yung kanyang flavor. So after mga pamilya na ibutang nato ang atong crushed biscuit on top, ato na siyang i-bake, Chef Ken. How many minutes nato siya i-bake? For 10 to 20 minutes, ma'am, or until the biscuits or the top is brown. So you're gonna bake it for 180 degrees for 10 to 20 minutes po. So after 20 minutes mga pamilya of baking, ready na ang atong cheesy kalabasa casserole. So nanata sa atong favorite part sa atong morning kusina, ang pag-taste test. Chef, I believe isa din siya sa mga specialty sa Cotabato City, right? Okay. Pila ba ang cost sa ato ang cheesy kalabasa casserole? Ang cost niyo po, it ranges 300 to 400, depende po sa number of people. Ayan, so very nutritious ni mga pamilya since kalabasa and cheese pag yun ang atong gigamit. Chef Ken, thank you very much sa pagtudlo mo sa atong gamiang recipe You're this welcome. morning mga kapamilya. Chef, lain na po nga rami ang pagkaon ng atong lutuon. Next session nato din sa Morning Kusina sa Maindutag, Mindanao.